Hindi ko alam kung maganda yung tunog ng beatbox, but welcome to the next welcome to the another Salesforce Lightning Web Component tutorial na naman. So ito parang mabilis na mga trivia lang, naalala ko lang bigla. So yan, kung last time yan gumawa tayo ng tutorial for the wire decorator. So may mga di tayo na explain na konti lang naman. And yan, naalala ko lang ngayon, gagawin ko lang real quick lang. So, makikita nyo rito guys, so, ginawa natin sa wire decorator, meron tayong mga fields, no? Na under siya ng schema. And di ko rin alam kung na-explain ko last time, no? Pero, ang purpose kasi na ito talaga is ma-retrieve natin yung schema under the field of that object, no? So, kunyari, dito sa opportunity, yan. Need natin na-retrieve yung field muna kung nag-exist siya, no? So, in a sense, checker siya kung nag-exist yung field. So, dito, pag kumuha tayo ng record, expect natin na meron siya netong field na to. So, it's a security feature na rin, no? Para pag kumuha tayo ng field, malaman natin kung existing siya. No? So, yun yung purpose nung pagkuha natin ng schema ng field. So, hindi lang siya basta kumukuha lang tayo ng field, no? So, dinedeclare natin siya for a purpose din, no? And ano pa ba? Nakalimutan ko na. Sabi ko magti-trivia ako. Yung isa pa pala, no? So, kumuha tayo ng record, 'di ba, from the Salesforce. And yan, nilagay natin siya sa isang property. So, sa property na 'to, meron siyang data, 'di ba? So, pag nakuha natin yung data na 'yon, so it's worthy to note na read only siya, no? Immutable. So, meaning hindi natin siya pwedeng i-edit, no? So, kunyari, kailangan natin siya i-edit, no? Yung amount, ayan. So, kinuha natin yung amount, di ba? Nag-get field value tayo, no? So, etong data na to, syempre, hindi nga natin siya ma-access directly, di ba? So, hindi rin natin siya pwedeng i-edit, no? Immutable siya. So, paano ko nalaman? Binasa ko, guys, di ba? Yun lang, nalaman ko lang na immutable siya. So, hindi siya pwede edit. So, pag kailangan natin siya, kung kailangan natin mag-edit ng record, so, yun nga, yun na-explain ko last time, guys. No, yung sa ating package, meron tayong adapter para dyan. Ayun, no, yung update record. And yan, delete record. So, kung need natin gumawa ng ibang transaction, no? So, kailangan natin siya i-declare, no? And, ano pa ba? So, sa adapter, sabi ko, yan, nagagamit yung wire, pero hindi ko na-explain masyado, siguro next tutorial na lang, no? So, pwede rin natin gamitin yung wire pang retrieve ng ating mga method from Apex, no? So, sa next tutorial ko na lang siya explain kung paano. Pero, this gets the ano naman, no, the basic and the standard features, no, yung mga generally mga kailangan natin sa LWC, no. So kunyari kailangan tayo naman ng record. So yun yung mga basic na kailangan natin, no. So given naman na siya under dito sa ating adapter. Then siguro next tutorial nisip ko kung kailangan din natin demonstrate din yung iba pang adapters, no. So kunwari yung update, no, para medyo complex kasi parang ang babaw ng tutorial natin kasi nag-get lang tayo ng record, no. So siguro next tutorial try natin na mag-update tayo ng record, no. So gamit yung update Kineme, no. Wow, wala sa bingo card, no, gagamit ang Kineme this year. So update record, no. So ito gagamitin natin siya next tutorial, and siguro fast forward nyo na guys kasi wala naman ako sasabing maganda rito, no? So punta na kayo doon sa next tutorial natin. So yan. So I think yun lang muna for the pahabol tutorial, and see you guys in the next tutorial na lang. Kapow! Bunle.